Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At gusto ko lamang pong shoutout. Ayan, mega mega love shoutout si Idol Wilfredo Comba Lisel. Ayan, shoutout sa iyo Idol. At ang ating topic for today's video ay isang katanungan mula sa ating subscriber. No? Ang sabi niya, Idol, uh, nakakaraos ka ba or nilalabasan ka ba kapag kinakain ang pechay mo? Yan ang kanyang katanungan for today's video. Kung gusto mong malaman ang aking kasagutan, ayan, tapusin mo hanggang matapos ang ating video. Okay, so before we start, please do me a favor, pakisubscribe at pakipindot ang ating tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Disclaimer din mga pare ko, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang unawa. Pag wala ka po nito, maaari na lamang pong mag-skip at namili ng mga videos na nararapat po para sa inyo. So yun nga ang ating topic for today's video. Ang sagot ko, Idol, ay depende. Ayan. Depende kung paano ka kumain. Kasi may mga kumakain na alam mo yon yung nagmamadali. May mga kumakain na mapanakit. May mga kumakain na para lang sabihin na sila ay kumakain. May mga kumakain din na para sabihin or para maipakita na kunwari ay mahal nila yung partner nila. Yan ang mga sari-saring dahilan, ano, mga idol, no? Pero on my side kasi idol is oo, minsan, hindi madalas. So minsan nangyayari ito sa akin. Bakit sinabi kong minsan lang at hindi madalas? Depende sa mood ko. Ayan. Depende sa mood ko ito, idol. At depende sa kung paano ka kumain. Kasi minsan ang partner ko din naman ay pagod at pag salamat din at kapag gusto kong ipakain is kumakain naman siya, pero hindi ganun katulad ng dati kapag nasa alam mo yon yung hindi siya pagod, yung ang tawag doon basta yun kapag hindi siya pagod talaga naman na minutes ang inaabot, minsan umaabot pa ng 10 minutes, 15 minutes na kumakain siya ng pechay ko. So yun yung pagkakataon na talagang wet na wet talaga at talagang may nalalasahan talaga ang aking partner na yung nectar is lumalabas or nakakapagpalabas ako. Pero hindi ganun karami kapag ako yung nasa ibabaw. Parang ano lang siya, yung katunayan na ikaw ay magaling na kumain. So, kapag nasa mood ang aking partner, nakakaraos ako at nakakapagpalabas. Pero hindi katulad na kapag ako yung nagtrabaho, hindi katulad na kapag ako yung nasa ibabaw niya. Diba? Gaya ng sinabi ko, ako ay mahilig mangibabaw at mas ini-enjoy ko at mas maraming lumalabas sa akin kapag ako yung nagtatrabaho. So, yun ang ating ang tawag dito, yung reason kung bakit sinasabi ko kanina na depende. Pero on my side is minsan lang, hindi madalas, minsan lang. Kapag nasa mood ako, yun, maaari. O di kaya, minsan kasi is nangyayari yung halimbawa, minsan na nangyayari is pag nagagawa niya talaga na mapalabas yung nectar is minsan pag nakainom ako ng kaunti, yun. So maganda rin na mga pare ko na magbanding din kayo, ayan, magbanding din kayo ng partner mo kasi minsan ang pag-iinom ng alak minsan is nakakatulong din para mapainit ang katawan ng partner mo or para magkaroon din siya ng
lakas ng loob na gawin ay yung mga gusto niyang gawin sa iyo. Ganyan din sa mga kalalakihan, no, mga idol. Minsan kapag sila ay nakainom is nagagawa nilang tumagal doon kay Pechay. Tumatagal sila hanggang sa may malasahan sila or hanggang sa may maramdaman na nila na um, nakaraos ka na. Kasi ganun yung partner ko kapag ganun gusto niya na magtagal doon, minsan inaaya niya ako magbanding ganyan. At syempre ang sukli ko rin naman sa kanya, mga idol, ay pinapakita ko rin yung galing. Syempre kung paano yung ginawa niyang galing is hanggat maaari is inihigitan ko pa yon. Kaya maganda ang magpartner, mga idol, na may communication kayo sa isa't isa. Hindi yung isa lang yung gumaganap at gumagawa or nagtatrabaho. Kailangan give and take kayo pagdating sa kaya nga nang sinabi ko, minsan lang ako nilalabasan. Pero may mga babae na kapag kinakain yung kanilang mga pechay is feeling nila mas mabilis sila makapagpalabas or makaraos. Parang doon na sila nag-enjoy or doon sila nasasarapan kapag kinakain. Kaya bago pa makapasok si Junjun is talaga naman na nakaraos na yung babae. Kaya kahit na anong gawin ng mga kalalakian or ng lalaki, kahit anong gawin yung kanyod is hindi mararamdaman or ma-experience ng lalaki yung gaya ng na-experience ko na talaga naman na alam mo tumutulo talaga or wet na wet talaga si Pechay. Gawa nga ng ini-enjoy ko yung moment kapag siya ay andun na, bumabayo na siya or kumakanyo na siya. Talagang ini-enjoy ko yung moment, yung gano'n. Yung iba-iba nga ang ng mga kababaihan pagdating sa kainan. Kasi may mga babae rin na ayaw magpakain, di ba? Pero ang partner nila gustong kumain, 'di ba? Yung iba naman ayaw ng lalaki kumain pero yung babae gustong magpakain, 'di ba? Iba-iba. So hindi pare-parehas. Pero ako nga yung tinanong mo kung nilalabasan ba ako habang kinakain, hindi minsan lang, idol, minsan lang at hindi gano'n kadami. Hindi gano'n kadami. Katulad ng pag nilalabasan ako kapag ako yung nasa taas, kapag ako yung nagtatrabaho. At saka depende rin, minsan depende rin kung matagal ako kainin ng partner ko. Minsan nararamdaman ko din yung pag ini-enjoy ko yung moment, lalong-lalo na gaya ng sinabi ko kanina kapag nakainom ako, is minsan gano'n, medyo marami namang napapalabas, pero iba pa rin yung feeling ko, iba pa rin yung pakiramdam ko kapag ako mismo yung nagtrabaho or ako mismo yung kumanyod or ako yung kumanyod. Yun, yung ibig kong sabihin. Mas ini-enjoy ko or mas masasabi ko, mas masasabi ko sa iyo, idol, na mas masarap or mas nilalabasan ako kapag ako yung nasa sa taas at ako yung nagtatrabaho. Yun lang, mga pare ko, and that's all for today's video. Sana nagustuhan mo ang aking kasagutan. So wala siyang pangalan, no? Ang pangalan niya lang is user Kemi Eklabu, ganon. So hindi ko alam kung anong pangalan ng ating nag-ask nito or nag-chat nito. So thank you sa iyong support, idol. Ayan, once again, God bless everyone. See you on my next vlog. Bye bye.